Yan, good morning mga nay. Pasok na si kuya. Punta siya dun sa may tricycle. So, today is day off. Naantok pa nga ako kaso kailangan mag-asikaso ng estudyante. So, ang gagawin ngayon ay syempre kahit day off dito sa bahay, hindi tayo pwede mag-day off. So, linis mode pa rin. Walang katapusang linis to at laba. Hello, hi mga nay! And for today's video, syempre, general cleaning na naman tayo. Dahil back to school na uli yung mga bata after ng bagyo, eto't maglilinis na naman uli ng kapaligiran ng nanay nyo. Oo, sa kapaligiran. At dahil may pasok nga yung estudyante, ako ngayon ang nakatoka para dito sa higaan. Anyway, nung araw na to, si Kuya Vilt lang ang may pasok at half day lang sila. Si Kuya Von naman, wala silang pasok kasi panghapon yung schedule ng pasok niya. At modular yung tema ng pag-aaral nila ngayon. Yung start ng araw ko ay yung pag-aasikaso nga ng papasok na estudyante. Tapos dito na ako dumiretso sa paglilinis ng higaan. Mukha lang pong hindi nalinis yan pero nilinis ko na po talaga yan. Tsari. Huwag kayong mag-alala, balang araw gaganda rin yung kwarto namin. Anyway, dahil nga may nagdaang bagyo, ganito nga kadami yung kalat sa labas ng bahay namin. Sa dami ng kapunuan sa aming paligid, talaga namang dami ding walising mga dahon. Buti na lang nga kahit papano, nabawasan yung aking walisin dahil dumating nga sila tito at sila naman yung nagwawalis dun sa kabilang banda ng bahay. Dahil kung hindi, sa tamad ko ba namang magwalis, nako, aabutin ako ng maghapon, malinis lang tong buong paligid ng bahay. Eto nga lang din, sandamakmak nakaputikan yung kalaban mo kapag ka naglinis ka at nagwalis pagkatapos ng pag-uulan. Talaga naman kung wala kang tiyaga magtanggal ng putik sa tsinelas, nako, maglalakad ka talagang may buhat-buhat laging mabigat. Hindi ka pa nga masyado nakakagalaw, punong-puno na ng putik yung tsinelas. Madalas ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit mabilis masira yung mga tsinelas na ginagamit ko. Lalong-lalo na at ginagamit ko pa sila sa pag-iigib. Hindi naman na ako makabili ng extra pang tsinelas para pambahay ko, kaya naman minsan namumulot nga kami sa koridor o kaya sa tabing dagat para meron kaming magamit na putik. Kasi nga kung palaging bago yung gagamitin namin tsinelas, nako, mabilis talagang maluluma lalo na sa paligid namin na maputik. Pakita ko lang sa inyo kung saan ako nagwawalis. Kasi yung una ko natapos ay doon yung sa kabila, sa may bintana namin. So ito namang winawalis ko na to dito sa may puno ng avocado. Yan, sa gilid pa rin yan ng bahay. So nasa magkabilang gilid pa lang yung ginagawa ko. Ayan. Tatagal ko ba namang hindi makapag-asikaso talaga nako. Ito naman yung sa harap. Ito yung sa harapan. Ayan, aalisin ko pa yung mga kalat na yan. Ayan, yan yung sa harap. Bali doon sa kabila na yon yung una ko natapos. Yung dinadakot ko. Tapos ito sa harap. Ayan, sa harap. And then, yung winawalis ko na sa may avocado is doon yun. Yan, dyan sa kabilang gilid. Yun ako na yung magkabilang gilid na yan. Kasi pag dito sa harap, madali na lang naman yun. So, ayun. To be continued ulit. Hindi ko nabibidyohan yung buong paligid kasi baka hanggang matapos puro pagwawalis, nalawak ba naman ang walising ko. Mula nung bata pa kami, ganito nakalawak yung nakagista namin na walisin. Para sa mga nakatira sa probinsya dyan, ganito din ba yung walisin nyo sa inyo? Kami kasi minsan, pati yung daanan namin papunta dun sa may igiban, winawalisan din namin yon. Syempre, wala namang ibang dumadaan dun kundi kami. Kaya kailangan dininisan, lalong-lalo na kapag medyo maulan at yung mga dahon nagkalat sa daan medyo madulas. Tuwan-tuwa pa kami noon kapag marami yung dahon na naipon namin at naitumpok tapos sisigaan. Gustong-gusto namin yung makapal na usok. Tapos, kapag kumapal na yung usok, kaya akto kami na parang mga ibon at palipad-lipad kami doon. Akala kasi namin ulap yun. Tapos dadaan ka doon bagong ligo ka. Pagkatapos mo dumaan doon, ay nako, amoy usok ka na naman. Tapos yung siging saway ng nanay mo habang naglalaro ka sa usok. Naku, pag uwi nyo, sandamakmak na sermon at maliligo ka ulit dahil amoy usok ka nga. Halos kalahating araw din ang ginugol ko para matapos lang tong walisin na to. Pagkatapos itong mga walisin, syempre nag-asikaso na rin ako para pananghalian. Para makakain na yung mga bata at makaligo na din. Tinapos ko nga lang ipunin tong mga tumpok-tumpok na to kasi kapag iniwanan ko pa to ay nako, tatama rin na naman ako at hindi ko na naman to matatapos.
Pagkatapos ko napakain at napaliguan yung mga bata, pinatulog ko na nga din. Nung mga oras na to, ayaw ko nga humiga dahil antok na nga rin ako. Kapag day off, gustong gusto ko talagang matulog sa hapon. Yung nga lang, kapag ako'y natulog, ay nako, matatambak yung mga gawain ko. Kaya minsan, sacrifice talaga at kailangan talagang unahin yung mga gawain sa bahay kaysa sa antok. Kaya Inday, huwag ka nang mag-atubili pa, bumangon ka na yan at mag-umpisa ka na at marami ka pang naiwang gawain sa labas ng bahay mo. Ayun, at hindi ko nga muna tinapos yung aking hugasan. May natitira pa doon, pati mga kaldero. Kasi nga, 5 na. So, walang pasok yung mga bata kanina. O ngayong araw. Dahil, piyesta ng bayan. So, nag-announce sila na walang pasok. At magpapaprint ako ng module. Ngayon pa lang ako magpapaprint ng module. Ayoko nga sanang pumunta kasi masisira na naman yung schedule. Syempre, yun, katulad yun. Iniwanan ko na naman yung hugasan ko. So, wala akong choice. Kailangan ko magpa-print ng module. So, dahil hapon na, kailangan ko pa nga rin isingit yung pagpapaprint ng module kasi pag hindi pa ako nagpa-print, patatambakan na nga ng gawain yung mga bata. Yun nga lang, ilang piraso lang din yung maipapaprint ko, yung mga importante lang kasi nga medyo mahal yun magpa-print. Mas gusto ko na nga lang sana yung may pasok kasi kahit papano yung gastos mo pagkain nila. Kaysa ganitong nagpapaprint, kahit modular nga at walang pasok, naku po, magastos naman. Pwede naman siyang isulat or i-drawing, kaya lang minsan talaga hindi mo naman mapiplease lahat ng bata, di ba? Lalong-lalo na yung mga junakas ko, puro lalaki, nako. Mas pala desisyon pa kaysa sa akin. At para isang lakaran na nga lang din, dumiretso na nga rin ako dito sa palengke para bumili ng pang-ulam namin. Siyempre, lakad mood lang ang inahan. At yung ipang-papamasahe ko, pang-papaprint ko na nga lang ng module nila. Buti na nga lang at habang nasa daan, nakita nga ako ng isang kakilala na may tricycle. Kaya eto't nakalibre nga ako ng sakay. Sakto naman din dahil medyo padilim na nga ng mga oras na to. Pagka-uwi ng bahay, diretso na nga sa gawain na naiwan. Buti na nga lang at merong pinahiram sa akin si Brother Dear na solar light, kaya naman meron akong ilaw dito sa labas. Hindi pa kasi ako makapag-provide ng pang-ilaw dito sa labas, kaya naman sa solar light muna ako umaasa. Buti na nga lang at mabait si Brother Dear dahil yung sinasabi kong hiram ay nako, dito na tumira yung solar light niya. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Saang lugar na kaya nakaabot tong video ko na to, no? Anyway, dahil nga nagamit ko yung aming katubigan sa bahay, kahit gabi na mag-iigib pa nga rin ako. Ganto halos yung araw-araw na routine ko, lalong-lalo na at nasa dayo pa rin yung trabaho ni Bossing. At dito ko na nga po muna tatapusin tong video na to. Dahil gabi na rin naman at pagkatapos nito, diretso na rin naman sa pagtulog. Ay hindi pala, mag-aasikaso pa pala ng pagkain at paglilinis. Hanggang dito na nga lang po muna. See you sa next video. Thank you for watching. Thank you for watching.